Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa na-subscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos pinalabas ang CCTV video footage sa Senado, Senator Bato de la Rosa tila harap-harap ang nahuli ang pagsisinungaling at palusot ni Eric Santiago o alias Bicoy sa pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa pangatlong pagdinig ng Senado kaugnay sa PIDEA leak, harapang sinabi ni Eric Santiago o alias Bicoy, isa sa mga taong makikita sa CCTV, na kausap ni Romy Enriquez sa isang video call na di umano'y nagtangkang umareglo kay Jonathan Morales, na ayon dito ang lahat ng kanyang sinabi na maririnig sa CCTV ay katang-isip lang daw at gawa-gawa lamang. Isa umanong pakulo niya upang sumakay sina Jonathan Morales at ang kaibigan nito sa kanya. Ngunit sa nakaraang pagdinig, sinabi ni Jonathan Morales na makikita at maririnig sa CCTV footage ang di umano'y tangkang pagpapatahimik sa kanya. Alam daw ng mga negosyador na siya ipapatumba kung hindi siya tatahimik. Nabanggit din nila ang pangalan ni James Comar at ang tinatawag nilang LAM na di umano'y kumukumpas sa kanila. At ang lahat daw ng sinabi ni Jonathan Morales ay napatunayan totoo dahil naipresenta nito sa Senado ang nasabing CCTV. Gayunpaman, nila hindi nagustuhan ni Senator Bato de la Rosa dahil una itong lumabas sa vlog ni Maharlika kaysa ipakita muna ito sa Senate hearing ang nasabing CCTV footage. Dumipensa naman si Morales na hindi nagpakita ng interes ang mga senador sa kanya at hindi rin naman humingi ng kopya nito si Senator Bato de la Rosa bago pa man matapos ang pagdinig. At ngayon daw na harapang naipakita na nito sa publiko ay hiningi na ni Senator Bato de la Rosa ang buong kopya ng CCTV footage dahil ang naipakita nito sa Senate hearing ay halatang edited na at may mga pinutol pang portion ng video na sinasabing huwag magbigay o magbanggit ng pangalan. At sa nangyaring pagdinig, iginiit ni Eric Santiago o alias Bicoy na katang-isip lamang daw ang lahat ng bagay na kanyang sinabi dahil gusto lamang nitong pumunta sa pagdinig para magsiwala ng mga bagong dokumento na hindi naman pinahintulutan ni Senator Bato de la Rosa dahil sa napakababaw na dahilan nito. At dito na nga ay tila ginisa ni Senator Bato de la Rosa si alias Bicoy dahil sa una pa lang daw ay niloloko na nito si Morales at ang kaibigan niya. Kung gayon ay maaring lukuhin rin daw nito ang Senado o maaring gumawa ulit ng katang-isip o kwento laban kay Morales. At tila may pinagtatakpan di umano itong si Eric Santiago, si First Lady Lisa at si James Comar. Matapos ang balitang ito ay tiyak na hindi makakalagpas sa mata ng marami sa ating mga kababayan ang mga pangyayari sa pagdinig dahil kung bibilangin ang mga nanonood sa hearing sa mundo ng social media ay aabot daw ito mahigit kumulang sa 100,000 katao. Ito'y ayon na rin sa naging post at pahayag ni Sas Rugando Saso. Ayon pa sa kanya, grabe, across social media, both mainstream and non-mainstream platforms, the hearing has combined live viewership of about 100,000 plus. Unquote. Hindi naman mapigilan ni Attorney Trixie Cruz Angeles na magbigay ng kanyang komento ukol dito.
At ayon pa sa kanya, Eric Santiago, the person on the recording provided by Jonathan Morales, claims that he lied Binola to Enriquez Morales' friends in an attempt to attend the Senate hearing and present documents on his own. He even claims, magkwento ka lang, makakapunta ka na sa Senado, unquote. Morales, bakit? Sino yung nakatayo, nakausap na nandun sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Romeo Enriquez. Yes, Your Honor. Turo mo, ito? Opo, siya po. Okay. Yung kausap niya sa linya, sa kabilang linya sa cellphone. Sino? Si Mr. Eric Santiago, Your Honor. Si Picoy. So, Morales, Enriquez, inaamin mo, ikaw yon. Okay. Santiago, ikaw yung kausap sa kabilang linya? Yes sir, pwede kong i-deny pero aaminin ko po na ako po yun. Ikaw yon. Okay, thank you. Mr. Chair, yes. pwede ba malaman kung ano trabaho, ano sila, PDA agent ba rin sila o we are not familiar? Magandang Your personal circumstances, please. yes, Mr. Senator, magandang tanghali po. I am now with the Department of Justice, Office of Cybercrime, as investigation agent, Your Honor. Before, you're with PDEA? Yes, Mr. Senator, I've been with the Philippine Drug Enforcement Agency for almost 15 years. 15 years. Okay. Okay, right now, what is your job? Are you I am connected not- still with DOJ? No, DOJ, Mr. Now? Senator, yeah. At present? Yes, yes. What is your function in DOJ? What is your job? I am an investigation agent from the Office of Cybercrime, Your Honor. Alright. Mr. Santiago? Eric Santiago, anong trabaho mo ngayon? At Sir, anong previous trabaho mo? Magandang umaga po sa inyo. Yes. Po si Eric Santiago, dati po ako sa NAPOLCOM, naka-assign po ako sa Inspection Monitoring Investigation Service nung araw. Na-drop from roles po ako noong May 2022. Why? Wala po kung hindi po ako nakapasok sir, nagkasakit ako. Sakit ka? Yes, sir. How are you related to General Dionisio Santiago? Sir, wala po kung ano sir. Wala. Sir, Mr. Chair, ano dating trabaho mo, Picoy? sa ano po, sa NAPOLCOM po, Police Inspector 2 po ako. Police ka dati? Hindi po, Police Inspector 2 po, item po yun sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay. So ngayon, Sir, wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho ngayon? Yes, sir, yes, sir. Meron kang sinerch namin yung pangalan mo sa Napolcom. Meron kang mga kasong robbery, extortion at saka kidnap for ransom. Ano po itong mga kaso? Kulang pa po yun, sir. Marami pa ako naging kaso. Bakit? Talaga bang blue violator ka? At Hindi dami po. mong kaso? Sa awa naman po ng Diyos, naging kaso lang sila, sir. Ha? Naging kaso lang sila, sir. Naging kaso? Yes, sir. So I am not judging you Yes, sir. through your case. Yes, sir. Kahit na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Maraming salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir, yes, sir. Eric Santiago, sinasabi mo, hindi lang yun ang kaso mo, mas marami pa. Bigyan mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino ang astig. Ha? Sige, thank you. Mr. Chair, Yes. off topic. Ano status ng mga kaso mo, Picoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba, sir, under appeal, sir. Walang conviction? Yung robbery extortion, sir, under appeal po. I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Na-convict, sir, pero Join the club. Thank you, sir. Salamat po. Welcome. Thank you, sir. Mr. Enriquez, ano ba Yes, yung Mr. Sen. conversation ninyong dalawa? Mr. Chairman, bago po yan, with the permission of Senator Yes, Jinggoy, go ahead. we just saw a video which Mr. Morales took from his own recording of the CCTV Recording in house. progress. Would that be correct, sir? Yes, Your Honor. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon Hindi sa po, dito po putol sa po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. yun po nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa kagusto nating iputol doon. O nagkataon yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone, Your Honor. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and number please two, submit to this committee the unedited recording of your Yes. CCTV. Your Honor. And number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako Sino nga po? sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon.
hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So, interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi po. Pagkakarinig nyo. Apo. Apo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung Yes. kaibigan ko, si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Apo. kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya nga, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay, go ahead. Mr. Enriquez, what were you doing in the house of Mr. Morales? Mr. Senator, Bago ka namin tanungin, pakinggan mo natin itong kabilang linya. Ha? yes, Kabilang linya. Mr. Senator. Kabilang linya ng telepono. Recording in Nakikinig lang yan eh. Bago ka magsalita, Pikoy, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? No, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Biglang may... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita Yes, mo. sir. Yes. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin, at maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes sir. Yes, Kasi, had you known na nakikinig si Morales, hindi mo sabihin yun. Hindi sir, kung pahayaan niyo po akong sabihin muna to sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas ano po. Sir. Mas malala pa. Yes. Mas yes. malala pa. Para believable sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA. Nung nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago, na tumawag sa isang Romeo Enriquez, na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado ang wala akong intensyon na pigilan, at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at kakang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na sir, di ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. At pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales.
nandito po yun. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes, sir. Pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan, sir. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop, sir. Kwentong barbero lang. Tatang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes, sir. Nandito po ako. Kasi... So, you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na... Kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! Hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang mali po, hindi po kayo hindi po kayo dapat kong bulayin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun nga usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka, kaso mo, yung kaso mo, pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, pasis sir. lang yun sa aking panerbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yes. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Kasabot ko, sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, mama, sir. Ibig sabihin, po maro, taga Davao. Dili tao, sir. Ay. Now, please, continue. Explain your side, yung nangyayari sa usapan niyo. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yon. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually, sir, naririnig ko lang sa YouTube yun, sir. You play, kumsek, you play. Baka sabihin naman, hindi, ibig sabihin, sir. Baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang Lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam? Sir, ginamit ko. Ginamit ko nga, sir, kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir, naririnig ko po sa YouTube lang yan, yung Lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi, pag matritrigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo dito? Po, anong motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi may mga dokumento po kasi kung dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento dala mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung sinungaling ka dito, ha? Sabot ko, sir. Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Sabot ko, sir. Sabot ko. Kumsik, i-play mo nga yung may sinabi siyang Lam.
Huwag mong sabihin, binibula mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sorry po. Sige. Okay? Kasi ngayon, mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na yan. Ganito mo yan. Napuputok yan. Okay? Huwag kang kaya nga ganito, padre. Kaya kung Narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line-line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Well, knowing Eric Santiago, even during our Napolcom days, hindi ko po makuha, malaro po siya. Malaro po siya, malalim. Malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po. Pati kami papasakayin niya. Hindi Ang po. babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga statements po siya na Bagang malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay kuno, mapapil-papil. Yan ang lalim sa'yo? Malaliman ka niya? No, Your Honor. I've been with him with Napolcom for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa Hindi, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, Para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga-DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, Expedia agent ka. Huwag mo sabihin, ganun ka kababaw. Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po ako mga imperfections. Okay? Okay, so... Yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even po yan, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit dinadamay mong pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ang istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi para ipatawag kita dito. Ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganun ang intention mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga, na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo. Para may patawag ka ng komite na ito, bulahin mo siya para may pakita ang, wow, gano'n ka-genius pala mag-tirada. At dinideny mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinideny. Inaamin ko nga po, sir. Dinideny mo nga yung truthfulness. Yes, sir. Yes, sir. Yung veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi mo, sa video na yan ngayon, dinideny mo. Yes, sabi sir. mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero No, kung sir. walang video yan, hindi mo i-deny yan. Sir, actually, pwede ko i-deny yun, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin pwedeng sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yun. Pero hindi ko nga po ginagawa. Hindi ka naman maka-atras kasi kausap mo, mayroong telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero, sir. Akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot gito kayo. pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. Ha?
This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. So, you're a hero. Nasa sa inyo, sir, kung paano nyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang You are a hero, sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano nyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso na binubula mo lang talaga ito. Yes, sir. Binobola ko pa lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Why? Oh, why? Kasi, sir, yun nga, kagaya na sinabi ko, napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Kung, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear, with malice ang intention mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin, lukuhin mo kami dito, ang committee ito. Sir, wala po akong intensyon na gano'n. Wala nga, but to start with, diloko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay mo lang siya. Yes, sir. So paano kami magtiwala ang committee sa'yo kung ganoon pa lang style mo? So useless din na presenting that evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. Para sa akin po, sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at may paliwanag sa inyo ng mas masinsin. Before you present that document, submit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isubmit mo muna yung dokumento dito, pag-aralan ng legis namin, ng COMSEC. Kung germane yan, otherwise, gagawin mo na namang binyo itong committee na ito for other reasons. Please submit that to the committee, pag-aralan namin, and we will get back to you. Mr. Chair. Yes, if you're done with the question. I am done with Santiago. Pag-aralan muna yung kanyang sasabihin. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.